Hello, mic test. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga anak, mga kaibigan. Alam po ninyo, Monday na naman. Muli po ay nandito ang inyong lingkod upang kayo po ay panalangin sa buong linggo ng pagtatrabaho. Alam po ninyo, mga kaibigan, hindi po madali ang magtrabaho. Pero nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Siya po ang nagbibigay sa atin ng lakas. Ano po? Ng encouragement, ng inspiration. Kasi mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Nais ko po kayong ipanalangin para po sa buong linggo kasama po ng inyong pamilya. Mahabaging Diyos na lumalang ng langit at lupa, ikaw na mapagmahal, mahabagin, mapagpatawad. Ama, nilalapit ko po sa iyo ang lahat po ng nandito ngayon. Mahal mo po kaming lahat. Tutulungan mo po sila sa buong linggo ng pagtatrabaho. Kalakasan, wisdom, strength. Kayo po, Panginoon, ang tutulong po sa kanila, ang kanilang relationship, sa kanilang opisina, katrabaho. Ama, mararanasan po nila ang iyong dakilang pag-ibig. Mararanasan po nila, O Diyos, ang iyong kapangyarihan at kadakilaan sa kanilang buhay. Mahal mo po kami, lahat po kami na iyong mga nilalang. Ikaw po ang nagbibigay po sa amin ng lakas ng buhay. Hanggang ngayon, meron pa po kaming buhay. Ito po'y dahil sa iyong biyaya, your sustaining grace. Pagpalain mo po ang lahat po ng nandito. Kilala mo po sila. Mahal na mahal mo po sila. At alam mo po ang kanilang puso, ang kanilang mga concerns. Kayo po, O Diyos, ang tutulong po sa kanila. Ang lahat po ng ito ay aking dalangin sa aking pong pinakamamahal na nagpakasakit sa krus. Ang aking pong ipinapangaral at isinishare sa mga tao, ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga minamahal na kaibigan, alam po ninyo, ang ating Panginoong Jesucristo, during His time, dito po sa lupa, palagi po siyang naglalakad sa mga villages at ipinapangaral po niya ang good news of salvation. Alam po ninyo, sa pangangaral po ng ating Panginoong Jesucristo, palagi po niyang ipinadarama at pinakikita ang kanyang pagmumulasakit sa tao. Siya po ay nagpapagaling, nagpapalayas po ng mga demonyo. Ganun po ang ginagawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga bulag ay nakakakita, yung mga bingi ay nakakarinig, yung mga may karamdaman ay binibigyan po niya ng kagalingan. Mga minamahal na kaibigan, nandito po ngayon ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po during His time doon po sa Israel, sa Jerusalem, kundi ngayon po kapiling po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na kaibigan, kilala po ba ninyo si Jesus? Mahal po ba ninyo ang ating Panginoong Jesucristo? Sino po si Jesus sa inyo? Kayo po ba'y nanalangin pagising po ng umaga na tumawag po kayo in the name of Jesus? Alam po ninyo, tayo pong mga Pilipino, we are very religious. Mahalaga po
tayo pong mga Pilipino ay palaging lumalapit sa Diyos. Pero tanong ko po sa inyo, tinanggap na po ba ninyo ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Alam po ninyo, nandito po ang ating Panginoong Jesus kumakatok sa pintuan ng inyong puso upang tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Bawat segundo po sa ating buhay, kumakatok po siya upang tayo po ay magkaroon ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan kapag tinanggap po natin siya at pinapasok sa ating puso. Mga minamahal na kaibigan, aanyayahan ko po kayo na tanggapin ang Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay po niya ang kanyang buhay sa krus, nagpakasakit, upang magkaroon ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi po nagbabago ang aking mensahe. Every Monday po, magkakasama po tayo. Mga minamahal na kaibigan, kilala ba ninyo ang ating Panginoong Jesucristo? Mahal po ba ninyo siya? Makakapiling po ba niyo siya sa langit pagkatapos po ng buhay sa daigdig na ito? Alam po ninyo, inyo pong lingkod, kapag ako po'y namatay po ngayon sa piling ng Panginoon, hindi po ako mabuting tao. Ako po isang makasalanan na pinatawad lamang po ng Diyos. Sabi po ng Bible, sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito hindi sa inyong sarili, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmayabang o magmapuri. Mga minamahal na kaibigan, ang panawagan po ng Diyos araw-araw po sa atin na magkaroon po tayo ng katiyakan ng ating kaligtasan na pag tayo po ay namatay sa piling po ng Panginoon. Sabi po ng Bible, today is the day of salvation. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Hindi po natin alam kung ano po ang darating bukas. Ang Diyos lamang po ang may hawak ng ating buhay. Hindi po natin alam ang ating date of death. Itinakda na po ng Diyos iyon sa langit, ang ating date of birth and date of death. Ito po'y napakahalaga na pag-isipan po natin. Minsan po nakakaligtaan na po natin ito. Ano po, hindi po natin iniisip that there is life after death, na mayroon pong pangalawang buhay pagkatapos ng kamatayan. Mga minamahal na kaibigan, nung ating Panginoong Jesucristo po ay nandito pa sa lupa at nangangaral, alam po ninyo, nandito na noon ang Panginoong Jesus, pero marami pong hindi naniwala. Alam po ninyo, lalo pa ngayon, hindi po natin nakikita ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi po ang kaisipan, to see is to believe. Pero mapalad po yung mga sumasampalataya na hindi nakakita sa Panginoon. Mga minamahal na kaibigan, kumusta po ang inyong puso? Kumusta po ang inyong buhay? Ano po ang layunin po ng inyong buhay? Saan po kayo pupunta pagkatapos ng buhay na ito? Ito po palagi ang aking sinasabi po sa inyo, na ang Panginoong Jesucristo ay naparito upang magkaroon tayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Merong kaligayahan, merong layunin. Ano po? Napakahalaga po ang personal relationship with the Lord Jesus Christ. At ito po ang aking palaging ipinapahayag po sa inyo. Hindi po nagbabago ang aking mensahe na ang ating Panginoong Jesucristo po ay mahal na mahal po tayo. Nagpakasakit po siya sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay, umakyat sa langit,
at siya po ay muling magbabalik. Mga minamahal na kaibigan, sabi po ng Bible, habang naririnig po ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan, huwag po ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Today is the day of salvation. Baka po mahuli ang lahat. Hindi po natin alam ang ating buhay. Tapos na po ako, aanyayahan ko po kayo ngayon na manalangin ang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Nandito po siya, kumakatok sa pintuan ng inyong puso. Nandito po siya, kumakatok sa pintuan ng inyong puso. Pero hindi po siya namimilit. Hindi po namumwersa ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya nambubuli. Hindi po tayo pinipilit po ng Panginoon. Yun lamang pong merong gusto sa Kanya. Pero, mga minamahal na kaibigan, nagmamakaawa po ang ating Panginoong Jesucristo na tanggapin po ng tao. Sapagkat ibinigay po niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tapos na po ako, anyayahan ko po kayo na manalangin. Panalangin po ng pagtanggap sa Panginoon. Tanggapin po ninyo ngayon ang Panginoong Jesus na kumakatok po sa pintuan ng inyong puso. Papasokin po ninyo siya. Magkakaroon po tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na meron pong layunin ng ating buhay kung bakit po tayo nabubuhay. Ito po'y dahil po sa nagmahal sa atin, nag-alay ng kanyang buhay sa krus, ang ating Panginoong Jesucristo. Mga bata pa po kayo, karamihan po sa inyo, mga anak, may plano ang Diyos sa inyong buhay. That the Lord will bless you. That the Lord will use you for His glory. Napaka-sarap po na mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon po, I'm going to pray the prayer of acceptance. Tanggapin po ninyo ang Panginoon. Nandito po siya, kasama po natin. Tayo pong lahat ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Alam po niya ang ating puso. Pinakamamahal po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay po niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan, lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan doon sa impyerno. Pangalawa, maniwala po tayo kay Jesus na sinabi po niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At pangatlo, tatanggapin po natin siya sa puso po natin bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Habang ang Panginoon po ay nangungusap po sa puso po natin ngayon, tanggapin po ninyo siya. Nandito po siya. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo pong lahat ngayon ay lumapit sa Panginoon. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pag-ibig sa akin, sa iyong pagpapakasakit sa krus. Binayaran mo lahat ng aking mga kasalanan ng iyong dugo at buhay. Pinapahalagahan ko po ang iyong ginawa sa krus para sa aking kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Pinagsisisihan ko po. Sa sandali pong ito ako pinaniniwala sa iyo, sumasampalataya. At inaanyayahan kita sa aking puso, tinatanggap bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Alam po ninyo, sabi po ng Bible, lahat po ng tumanggap sa Panginoon ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang lahat po ng tumanggap sa Panginoon, isinulat po ang inyong pangalan sa aklat ng buhay.
Ang lahat po ng tumanggap sa Panginoon ay sasalubong po sa Kanya sa muling pagbabalik po niya. Malapit na po yun. Huwag po kayong maiiwan. Lahat po ng tumanggap sa Panginoon, 100% makakasama po sa pagdagit ng Panginoon o tinatawag na rapture. Mga minamahal na kaibigan, napakahalaga po ang katiyakan ng kaligtasan. Salamat po. Mahal ko po kayong lahat. Ano po? Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Salamat po. Maraming po salamat po. Nagkaroon po Diyos ng revival dito po sa Pilipinas. Maabot po doon sa North America, sa Canada, sa USA, sa Germany. Mahal na mahal mo po ang mga tao. Napakadami po napupunta sa India. Wala kailang Diyos. Nagkaroon ng revival kasi wala sa puso ng ano po sa mga churches. Tuloy po namin aabutin ng mga marinig. Pinupuri kita at sinasamba. Pinapuri namin Lord. Nagagawa po ito ng Rose Bible Church. Preaching Christ. Lahat po lahat ay aking dalangin sa akin. Pinagalay ng kanyang buhay sa Diyos. Ang aming pong Panginoong Kristo. Amen.